Posibleng pagbotohan na mamaya ng House Committee on Justice kung may probable cause para tuluyang isalang sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Nananawagan naman ng ilang grupo sa bise na sana'y dumalo na siya sa pagdinig. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Do I hear a second? Posibleng huling hearing ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil matatalakay na ang umano'y tangka ng bise na ipapatay ang Pangulo, ang First Lady at ang dating House Speaker, posibleng pagbotohan ng komite kung may probable cause ang mga reklamo. Kung wala nang ibang inclination ang justice members, we should be ready to vote. Hindi na rin nila maaapektuhan ang boto nila ng reklamo ng asawa ng bise laban sa ilang kongresista dahil sa pagpapalabas ng Anti-Money Laundering Council reports sa bank transactions nilang mag-asawa. Is it significant? It is not, because we maintain the position na constitutional ang lahat, including the issuance of subpoena of the AMLAC report. Bago bumoto sa probable cause, pagbobotohan muna ng mga taga-House Committee on Justice kung bubuksan o hindi ang selyadong kahong isinumite ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng income tax returns ng bise at ng kanyang asawa. Panawagan sa bise ng ilang civil society groups at ng obispo ng Iglesia Filipina Independiente o Aglipayan Church sa Northern Isabela, dumalo sa huling hearing. The Vice President should appear in the hearings initiated by the House and answer forthrightly the charges against her. Sa amin po sa simbahan ay hindi po matatawaran ang amin pong pananabik na malaman mismo sa bibig ng ating pangalawang Pangulo ang katotohanan hinggil sa mga samot-saring katanungan sa kanya. Ang mga taga-suporta naman ng bise, malinaw ang sigaw ng mag-rally sa labas ng Korte Suprema, no to VP Sara impeachment. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez, GMA News.